Dear Admin, isa po akong OFW dito sa Kuwait at gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay at pag-ibig ko na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ralph, 25 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang salesman dito sa Kuwait. Hindi po naging madali ang buhay ko mula pagkabata dahil isa akong ulila na lumaki sa isang bahay ampunan sa Maynila. Doon ako natutong maging matatag, matiyaga, at sanay ng sarili na harapin ang buhay ng mag-isa. Pero admin, kahit gaano ako katatag pagdating sa problema, ibang usapan na kapag puso ko na ang nasasangkot. Sa loob ng ampunan, may isang tao na naging napakalapit sa akin, si Pauline. Mas matanda siya sa akin ng halos 10 taon, at dahil doon, isa siya sa mga tumayong gabay ko habang lumalaki ako. Siya yung tipo ng tao na hindi ka iiwan kahit walang-wala ka. Kapag umiiyak ako sa gabi dahil sa lungkot, siya ang lalapit, hahaplos sa ulo ko at sasabihin na magiging okay din ang lahat. Kapag wala akong gana kumain, siya ang magpipilit sa akin. Kapag natatakot ako, siya ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ko maipaliwanag noon kung bakit iba ang pakiramdam ko kapag siya ang kasama ko. Bata pa lang ako, pero parang gusto ko na siyang lagi kong katabi. Gusto ko siya palaging kausap, palaging kasama, at ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Hindi ko alam kung anong klaseng emosyon yun noong bata pa ako. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nare-realize na hindi lang yun simpleng paghanga. May halong pagmamahal na pala. Admin, masasabi ko na si Pauline ang naging mundo ko noong mga panahong iyon. Sa kanya umiikot ang araw ko. Siya ang dahilan kung bakit kahit papaano ay nagiging masaya ako sa kabila ng pagiging ulila ko. Pero gaya ng ibang bagay sa buhay, hindi lahat ay nananatili. Dumating ang araw na kailangan na niyang umalis sa ampunan. Dahil sa edad niya, wala na siyang choice kundi harapin ang mundo sa labas. Noong araw na yon, parang may parte ng pagkatao ko ang nawala. 8 taong gulang pa lang ako noon, pero ramdam na ramdam ko ang sakit. Hindi ko matanggap na mawawala siya sa buhay ko nang ganun na lang. Naalala ko pa, admin, kung paano ako umiyak ng umiyak habang pinapanood ko siyang paalis. Gusto ko siyang pigilan. Gusto ko siyang yakapin at sabihing huwag niya akong iwan. Pero wala akong nagawa. Bata lang ako noon at wala akong kakayahan para baguhin ang sitwasyon. Kaya ang ginawa ko na lang, itinanim ko sa puso at isip ko ang isang pangako na balang araw, hahanapin ko siya. Lumipas ang maraming taon. Unti-unti akong natutong tumayo sa sarili kong paa. Natutunan kong harapin ang buhay kahit walang gabay. Nang ako naman ang umabot sa tamang edad para umalis sa ampunan, dala-dala ko pa rin ang pangakong yon. Hindi ko siya nakalimutan kahit kailan. Paglabas ko ng ampunan, agad akong naghanap ng trabaho. Pinalad naman akong matanggap bilang service crew sa isang kilalang fast food chain. Doon nagsimula ang tunay kong laban sa buhay. Araw-araw akong nagtatrabaho, nag-iipon, at pinipilit na makaraos. Plano ko rin noon na makapag-aral balang araw kaya todo kayod ako para makaipon. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay na hindi ko kailanman tinigilan. Ang paghahanap kay Pauline. Maraming beses akong nagtanong-tanong. Sinubukan kong balikan ang mga lugar na posibleng puntahan niya. Pero sa bawat pagsubok ko, puro kabiguan ang natatanggap ko. May mga pagkakataon na napapagod na ako. May mga gabi na iniisip ko kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang paghahanap sa kanya. Baka kasi hindi ko na talaga siya makita. Pero sa tuwing maiisip ko kung gaano niya ako minahal at inalagaan noong bata pa ako, bumabalik ang lakas ko. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing huwag akong sumuko. Kaya kahit mahirap, ipinagpatuloy ko pa rin. Hanggang sa isang araw, admin, dumating ang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang ordinaryong araw lang noon sa trabaho. Katulad ng mga nakasanayan ko,
Abala ako sa pag-aasikaso ng mga customer. Walang kakaiba, walang espesyal. Pero bigla na lang, habang nakatayo ako sa counter, may isang babaeng lumapit para umorder. Hindi ko agad napansin. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Pero nang tuluyan ko siyang makita, parang tumigil ang mundo ko. May kung anong pamilyar sa kanya. Sa paraan ng pagtayo niya, sa boses niya, sa aura niya. Napatingin ako ng mabuti. At doon, unti-unting bumalik ang lahat ng alaala. Ang batang ako, ang ampunan, ang mga gabing magkasama kami. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Siya ba talaga yun? Hindi ako makagalaw ng ilang segundo habang nakatitig lang sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kasi kung siya nga yun, ibig sabihin, natupad na ang matagal ko ng pangarap. Pero kasabay nun, may kaba sa dibdib ko. Paano kung hindi na niya ako kilala? Paano kung nagbago na ang lahat? At doon nagsimulang magulo ang isip at damdamin ko habang nakaharap sa babaeng matagal ko nang hinahanap. Hindi ko pa alam na ang muling pagkikita na yon ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko inaasahang magiging pinakamalaking sakit sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga oras na yon. Nakatayo lang ako sa harap niya habang siya ay normal na umu-order, parang wala lang. Samantalang ako, parang bumalik sa pagkabata ang isip ko. Halos hindi ako makahinga sa kaba at excitement na nararamdaman ko. Gusto ko siyang tawagin. Gusto kong itanong kung siya nga ba si Pauline, pero natatakot ako. Baka magkamali ako. Baka hindi pala siya. Kaya pinilit kong kumalma at ginawa ko muna ang trabaho ko. Tinanggap ko ang order niya at inihanda ang pagkain niya. Pero habang ginagawa ko iyon, palihim ko siyang tinitingnan. Mas lalo akong nakumbinse, siya nga. Siya si Pauline. Hindi ko man agad masabi pero ramdam ko. Pagkatapos niyang umorder, kinuha niya ang tray niya at naghanap ng mauupuan. Doon ko na naisipan na sundan siya. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Lumapit ako sa kanya at inalok ko na tulungan siyang dalhin ang pagkain niya. Pumayag naman siya. Pero halata sa mukha niya na hindi niya pa ako nakikilala. Habang naglalakad kami papunta sa mesa, halos kabog na kabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero nang makarating kami sa mesa at mailapag ko ang tray niya, doon ko na siya tiningnan ng diretsyo. Ate Pauline, mahina kong tawag. Napatingin siya sa akin, halatang nagtataka. Kilala mo ako? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Napangiti lang ako ng bahagya. Pero sa loob ko, ang dami ng emosyon ang sumisigaw. Hindi na ako nakatiis. Ako si Ralph, galing sa ampunan. Bigla siyang natahimik. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin. Parang pinipilit niyang alalahanin. Hanggang sa unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ralph, ikaw ba yan? Doon ko naramdaman ang gaan ng loob ko. Parang lahat ng pagod ko sa paghahanap nawala sa isang iglap. Oo, ako nga. Sagot ko habang nakangiti. Napangiti rin siya pero may halong gulat at disbelief. Ang laki mo na at ang gwapo mo na, sabi niya habang pinagmamasdan ako. Hindi ko maiwasang matawa ng konti. Ikaw din, Ate Pauline. Ganon ka pa rin. Umupo ako sa tapat niya. Kahit saglit lang dahil may trabaho pa ako. Pero sa mga sandaling iyon, parang gusto kong huminto ang oras. Nagkumustahan kami. Tinanong niya kung kailan ako lumabas ng ampunan at kinwento ko kung paano ako nagsumikap para makahanap ng trabaho. Tinanong ko rin siya kung kumusta na ang buhay niya. Sa una, parang okay naman ang sagot niya. Pero habang tumatagal ang usapan namin, napansin ko na may lungkot sa mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may dinadala siyang problema. Hanggang sa napunta sa tanong na hindi ko inaasahan. Alam mo ba, Ralph, may asawa na ako. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumusok sa dibdib ko. Kahit alam kong matagal na ang lumipas at normal lang na mag-asawa na siya,
Hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Sino? Tanong ko, pilit na nagpapakatatag. Si Ramil. Sabay kaming lumabas noon sa ampunan. Siya na rin ang naging asawa ko. Tumango na lang ako. Wala akong masabi. Pero hindi doon nagtapos. Pero hindi naging madali ang buhay ko, Ralph. Dugtong niya. Doon ko napansin na nag-iba ang tono ng boses niya. Hindi siya naging mabuting asawa. Madalas kaming mag-away at napahinto siya sandali. Parang nahihirapang magsalita. Nalaman ko na may iba siya. Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko sa narinig ko. Hindi ko matanggap na ang taong minsang naging dahilan ng saya ko ay ganito na lang ang pinagdadaanan. Bakit ka nagtitiis? Hindi ko napigilang itanong. Napayo ko siya. Hindi ko rin alam. Siguro mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga oras na yon. Galit, lungkot, awa, halo-halo. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang ilayo sa sakit na nararanasan niya. Pero sino ba ako para manghimasok? Nagpatuloy ang usapan namin hanggang sa kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Pero bago ako umalis, hiningi ko ang number niya. Hindi ko na kayang mawala ulit siya. At pumayag naman siya. Simula noon, admin. Doon nagsimulang magbago ulit ang mundo ko. Nagkakausap na kami halos araw-araw. Nagkikita kapag may oras. Unti-unting bumalik ang closeness namin. Parang walang nagbago. Parang bumalik kami sa dati. Pero sa pagkakataong ito, mas malalim na ang nararamdaman ko. Hindi na ito yung paghanga ng isang bata. Ito na yung pagmamahal ng isang lalaking handang ibigay ang lahat. Hindi ko pa alam noon na ang pagbabalik niya sa buhay ko ang magiging simula ng isang desisyon na magdadala sa akin sa mas matinding sakit. Simula nang muli kaming magkausap ni Pauline, unti-unting bumalik ang saya sa buhay ko. Para bang may naibalik na bahagi ng pagkatao ko na matagal nang nawala. Araw-araw kaming nagte-text, minsan nagkakatawagan pa, at kapag pareho kaming may oras, nagkikita kami. Sa tuwing kasama ko siya, nakakalimutan ko lahat ng pagod at problema ko. Para akong bumabalik sa pagkabata, yung simpleng saya na siya lang ang dahilan. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na hindi na lang ito basta pagkakaibigan. Mas lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na ito yung batang paghangalang. Ito na yung pagmamahal na handa akong ipaglaban. Kahit alam kong mali, kahit alam kong may masasaktan. Isang araw, nagkita kami sa mall. Naglakad-lakad lang kami, nagkwentuhan, at tulad ng dati, ako ang nanlibre sa kanya. Pero habang magkasama kami, napansin ko na parang may mabigat siyang dinadala. Tahimik siya minsan, malalim ang iniisip. Doon ko napansin ang mga pasa sa braso niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pauline, saan galing yan? Tanong ko. Halatang nag-aalala. Napatingin siya sa akin. Tapos umiwas ng tingin. Wala yan. Mahina niyang sagot. Pero hindi ako naniwala. Galing ba kay Ramil? Diretsahan kong tanong. Natahimik siya. Ilang segundo bago siya nagsalita ulit. Nag-away kami. Nasaktan niya ako. Pero nanlaban ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na ang babaeng pinakamamahal ko ay sinasaktan ng ibang lalaki. Lalo na ng sarili niyang asawa. Bakit ka pa nagtitiis, Pauline? Halos pabulong kong sabi, pero ramdam ang galit at awa. Napayo ko siya. Hindi ko rin maintindihan sarili ko. Kahit nasasaktan ako, mahal ko pa rin siya. Admin, doon ako unang tuluyang nadurog. Hindi dahil may asawa siya, kundi dahil pinipili niyang manatili sa taong sumasakit sa kanya. Gusto ko siyang iligtas. Gusto ko siyang kunin sa sitwasyong yon. Gusto kong ipakita sa kanya na may taong handang magmahal sa kanya ng tama. Pauline, hindi mo deserve yan.
Sabi ko habang pinipigilan ang emosyon ko. Bakit ka magpapakatanga sa taong hindi ka kayang pahalagahan? Napatingin siya sa akin. May luha sa mga mata. Ewan ko, Ralph. May mga araw na gusto ko na siyang iwan, pero hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung nakikita ko siyang nasasaktan o yung alam kong hindi ako ang pipiliin niya kahit handa akong ibigay lahat. Simula noon, admin, lalo akong naging malapit sa kanya. Naging sandalan niya ako. Sa tuwing may problema siya, ako ang tinatawagan niya. Ako ang kinakausap niya kapag umiiyak siya. Ako ang sumasalo sa sakit na dulot ng ibang lalaki. At ako naman, hinayaan ko. Kahit alam kong unti-unti akong nauubos, isang gabi, nagkita kami ulit. Pero iba ang pakiramdam. Tahimik siya. Parang may gustong sabihin hanggang sa nagsalita siya. Ralph, siguro hanggang dito na lang muna yung pagkikita natin. Parang biglang huminto ang mundo ko. Bakit? Agad kong tanong. Pinagsesilosan ka na ni Ramil? Nag-aaway na naman kami dahil sa'yo. Binabanta niya ako. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero may iba na nga siya, di ba? Sagot ko, hindi na napigilan ng sarili. Bakit kailangan ka pa niyang pagbawalan? Napapikit siya. Parang nasasaktan. Ganun pa rin. Asawa ko pa rin siya. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko. Pauline, mahal kita. Bigla siyang napatingin sa akin. Hindi ko na kinaya pigilan. Matagal na. Simula pa noon. Hindi lang kita tinitingnan bilang ate. Mahal na mahal kita. Tahimik lang siya. Nakatingin sa akin pero hindi nagsasalita. Lumapit ako at niyakap siya. Hayaan mo akong mahalin ka. Ilayo kita sa sakit, kaya kitang pasayahin. Pero unti-unti niyang inalis ang sarili niya sa pagkakayakap ko. Ralph, mahina niyang sabi, kaibigan kita. At nagpapasalamat ako sa'yo, pero hindi pwede. Parang may pumutok sa dibdib ko. Bata ka pa, marami ka pang makikilala. Hindi ako yun, hindi ko matanggap. Pauline, ako yung taong hindi ka sasaktan. Pero umiling lang siya. Mas mabuti na to kaysa mas lumala pa. At sa pagkakataong iyon, admin, muli niya akong iniwan. Hindi ko siya napigilan. Hindi ko siya napabalik. At naiwan akong mag-isa. Dala ang sakit ng pagmamahal na alam kong hindi dapat, pero hindi ko kayang pigilan. Pagkatapos ng araw na yon, pakiramdam ko parang bumalik ako sa dati. Yung pakiramdam ng pagkawala. Yung lungkot na parang may kulang sa buhay ko. Mas masakit pa nga ngayon. Kasi hindi na lang siya basta alaala. Naramdaman ko ulit siya, nahawakan ko ulit ang presensya niya. Tapos bigla na naman siyang nawala. Sinubukan kong magpakatatag. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Pero sa totoo lang, wala na akong gana sa lahat. Para akong naglalakad na walang direksyon. Kahit anong gawin ko, siya pa rin ang laman ng isip ko. Madalas akong kausapin ng kaibigan kong si Rika. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit hindi mo sabihin, alam niyang may mali. Ralph, hanggang kailan mo ipipilit yan? Sabi niya sa akin isang gabi habang magkasama kami. Hindi ako sumagot agad. May asawa yung tao at malinaw naman na hindi ikaw ang pinili niya. Dagdag pa niya. Napabuntong hininga lang ako. Alam ko, sagot ko, pero hindi ko siya kayang kalimutan. Umiling siya. Hindi ka naman robot, Ralph. Normal lang masaktan. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapakatanga ka na habang buhay. Tiningnan ko siya. Pilit nang ngumiti. Ganon siguro talaga pag mahal mo, no? Kahit alam mong mali, hindi mo pa rin kayang bitawan. Hindi na siya sumagot. Alam kong kahit siya, nahihirapan na rin para sa akin.
Lumipas ang ilang linggo na wala kaming communication ni Pauline. Sinubukan kong mag-move on, pero hindi ko talaga kaya. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako, bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Hindi ko inaasahan ang pangalan na nakita ko sa screen. Pauline! Mabilis kong sinagot. Hello? Umiiyak siya. Ralph, pwede ba kitang makita? Hindi na ako nagdalawang isip. Kahit anong oras pa yan. Kahit saan pa. Pupuntahan ko siya. Nagkita kami sa tapat ng isang simbahan. Pagdating ko, nakita ko siya. Umiiyak. Magulo ang itsura. Parang pagod na sa lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya at agad siyang niyakap. Ano nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Iniwan na ako ni Ramil. Umiyak niyang sabi. Parang may kung anong gumalaw sa loob ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maawa. Mas nangingibabaw ang awa. Ayoko kasi kitang nakikitang ganyan. Sabi ko habang pinapakalma siya. Hindi mo deserve to. Umiyak lang siya nang umiyak sa balikat ko. Doon ko na sinabi ang matagal ko nang gustong sabihin. Pauline, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hayaan mo akong mahalin ka. Napatingin siya sa akin, luhaan. Ralph, tulungan mo akong makalimot. Yun lang ang kailangan kong marinig. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Mula sa araw na yon, admin. Nagsimula kaming magsama. Hindi man opisyal sa papel, pero sa pakiramdam. Parang kami na talaga. Naging magkasama kami sa iisang bubong. Ako ang nag-alaga sa kanya, ako ang sumalo sa kanya, at ibinigay ko lahat ng kaya kong ibigay. Ginawa ko ang lahat para mapasaya siya. Pinakita ko sa kanya kung paano siya dapat mahalin. Sa bawat araw na magkasama kami, pakiramdam ko natutupad na ang pangarap ko. Yung matagal ko nang hinihiling na makasama siya, na maging parte ng buhay niya, na mahalin siya ng buo. Pero admin, kahit anong gawin ko, may kulang. Nararamdaman ko yon. May mga pagkakataon na tahimik lang siya. Malalim ang iniisip. May mga oras na parang ang layo niya, kahit magkatabi kami. Hanggang sa isang araw, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Kailangan kong umalis. Parang bumalik lahat ng sakit sa isang iglap. Saan? Tanong ko agad. Magtatrabaho ako sa Kuwait. Hindi ako makapaniwala. Ibig mong sabihin, iiwan mo na naman ako? Tahimik lang siya. Ralph, kailangan ko to para makapagsimula ulit. Pero alam ko sa sarili ko, hindi lang yun ang dahilan. At ako? Paano ako? Halos pabulong kong tanong. Tumingin siya sa akin, seryoso. Kailangan kong maging honest sa'yo. Sa 4 na buwan na magkasama tayo, napagtanto ko na hindi kita kayang mahalin. Parang gumuho ang mundo ko. Patawarin mo ako kung pinaasa kita, pero hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Pauline, bakit? Yun lang ang nasabi ko. Bakit kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako sapat para sa'yo? Wala siyang maisagot. Lumapit ako sa kanya, halos nagmamakaawa. Hindi ba sapat yung pagmamahal ko? Hindi ba sapat na ibinigay ko na lahat? Napayo ko siya. Hindi mo kasalanan, Ralph. Hindi lang talaga ikaw. At sa pagkakataong yon, admin, muli niya akong iniwan. Mas masakit kaysa dati. Kasi sa pagkakataong yon, naging kami na. Pero hindi pa rin ako ang pinili niya. Pagkatapos niyang umalis, pakiramdam ko tuluyan nang nawala ng direksyon ng buhay ko. Hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Parang lahat ng plano ko, lahat ng pangarap ko, sa kanya ko na inikot. Kaya nang mawala siya, parang nawala na rin ang lahat sa akin. May mga araw na hindi ako pumapasok sa trabaho. May mga gabi na hindi ako makatulog. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, siya pa rin ang nakikita ko. Lahat ng alaala namin, yung mga tawanan,
Yung mga simpleng moments, yung pakiramdam na sa wakas, kasama ko na siya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Sinubukan akong tulungan ng mga kaibigan ko, lalo na si Rika. Lagi niya akong kinakausap, pinapayuhan, at pinipilit na bumangon ulit. "Ralph, hindi ka pwedeng ganyan habang buhay," sabi niya sa akin. "Hindi siya ang mundo mo." Pero para sa akin, admin, siya talaga ang naging mundo ko. Kaya isang desisyon ang ginawa ko na alam kong marami ang hindi maiintindihan. Sinundan ko siya. Ginawa ko ang lahat para makapunta sa Kuwait. Hindi naging madali. Ilang taon din ang lumipas bago ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero hindi ako sumuko. Dahil sa isip ko, kapag nakita ko siya ulit, baka may pag-asa pa. At dumating ang araw na yon. Narito na ako sa Kuwait. Iisa lang ang nasa isip ko, hanapin siya. Pero hindi naging madali. Malaki ang Kuwait. Maraming lugar, maraming tao. Ilang buwan din akong naghanap. Nagtatanong, umaasa na baka isang araw magtagpo ulit ang landas namin. Hanggang sa isang araw, admin, nakita ko siya. Parang nanlambot ang mga tuhod ko. Si Pauline. Sa wakas, nasa harap ko na ulit. Lumapit ako sa kanya, puno ng saya at pananabik. "Pauline," napatingin siya sa akin at nakita ko ang gulat sa mga mata niya. "Ralph!" Ngumiti ako. Kahit nanginginig ang boses ko, "Hindi mo ako inaasahan, no? Sinundan kita." Pero imbes na saya ang makita ko sa mukha niya, kabaliktaran. "Bakit mo ginawa yan?" Malamig niyang tanong. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. "Dahil mahal kita, hindi ko kayang mawala ka." Napabuntong hininga siya. "Ralph, pakiusap, tigilan mo na ako." Hindi ko matanggap ang naririnig ko. "Bakit? Ano bang mali sa ginawa ko? Mahal lang kita." Napatingin siya sa akin ng diretso. "At yun ang problema, hindi kita kayang mahalin." Parang paulit-ulit akong sinasaksak sa bawat salitang binibitawan niya. "May kailangan kang malaman," dagdag pa niya. Kinabahan ako. "Ano yon?" Tahimik siya sandali bago nagsalita. "May asawa na ako dito at may anak na rin ako." Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakapagsalita. Dito ko natagpuan yung tunay kong kaligayahan. Masaya na ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat. Hindi pwedeng ganun. Bulong ko. Pero malinaw sa mga mata niya. Totoo lahat. "Ralph, hindi ikaw ang para sa akin. Matagal ko nang alam yon." Parang nawalan ako ng lakas. "Pero mahal pa rin kita." Mahina akong sabi. "Alam ko." At nagpapasalamat ako doon. Sagot niya. Pero hindi sapat yon para maging tayo. Unti-unting tumulo ang luha ko. "Bakit? Kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako yung pinili mo." Hindi siya sumagot agad. May mga bagay na hindi natin kayang pilitin at isa na doon ang pagmamahal. Doon ko unti-unting naintindihan ng lahat. Hindi dahil kulang ako. Hindi dahil may mali sa pagmamahal ko, kundi dahil hindi lang talaga ako ang para sa kanya. "Patawarin mo ako kung nasaktan kita," huling sabi niya. "At sana, balang araw, mahanap mo rin yung taong para sa'yo." At sa pang-apat na pagkakataon, admin, iniwan niya ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong hinabol. Wala na akong sinabi. Nakatayo lang ako, pinapanood siyang lumayo, hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Hanggang ngayon, admin, dala-dala ko pa rin ang lahat. Maaaring sabihin ng iba na tanga ako, na nagpakatanga ako sa pagmamahal, na alam ko namang hindi para sa akin. Pero kung tatanungin mo ako, hindi ko pagsisisihan na minahal ko siya. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, naging totoo ako sa nararamdaman ko. Siguro,
Hindi lahat ng pagmamahal ay may happy ending. May mga kwento talagang hanggang doon na lang. At kailangan mo na lang tanggapin kahit masakit. Maraming salamat po. Ang kwento ni Ralph ay paalala sa ating lahat na ang pagmamahal ay hindi dapat ipinipilit. Kahit gaano kalalim ang nararamdaman mo, kung hindi iyon kayang tumbasan ng taong mahal mo, darating at darating ka sa sakit at pagod. Hindi masamang magmahal, pero mas mahalaga pa rin na huwag mong kalimutan ang pagmamahal sa sarili mo. Minsan, ang tunay na tapang ay hindi yung patuloy mong hinahabol ang taong ayaw sa'yo, kundi yung kakayahan mong bitawan kahit mahal mo pa. Dahil sa dulo, ang tamang tao, hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang habulin, at hindi ka kailanman iiwan. Kung naantig kayo sa kwentong ito, panoorin nyo rin ang isa pa nating kwento dito sa channel. Pinay OFW, sa Saudi binayaran ng amo para magkaanak. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.